Kabanata 2731. Siyempre, si Severin ay hindi bulag na hindi makita ang maliit na mga saloobin na nasa isip ng iba pang mga pangunahing sekta sa pamamagitan ng kanilang mga ekspresyon sa mukha. Hindi niya iniisip o nagmamalasakit kung mayroon silang sariling agenda sa kamay. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ang suporta ng mga taong iyon upang tipunin ang lahat ng mga mapagkukunan at lakas ng tao na magagamit sa South Sky. Kung handa silang tumulong at suportahan siya, hindi niya naisip na bigyan sila ng isang kapaki-pakinabang na kapalit. Gayunpaman, kung may sinubukan na esabutahe ang kanyang plano o makialam, hindi siya magiging madali sa kanila. Ito ay kasangkot sa kaligtasan ng sagradong lupain ng Grundy 1. Kailangan niyang tiyakin na ang bawat sekta sa South Sky ay nagkakaisa upang maghanda para sa susunod na pag-atake mula sa Yellow Ghost Tribe. Sa hapon, sa wakas ay bumalik si Oscar matapos ang pakikipaglaban para sa buong araw. Matapos tanggapin siya, dinala ni Severin si Diane at ang iba pang mga batang babae pabalik sa Pearlite Island. Sa kabila ng pagiging malayo sa higit sa 6 na buwan, ang Pearlite Island ay pareho pa rin nang umalis siya. Malinis na malinis, at bilang ningning tulad ng dati. Ang antas ng espiritual na enerhiya ay nanatiling makapal at nabuo ng isang puting ambon. Nagtataka siya at napagtanto na darating si Emery at linisin ang lugar paminsan-minsan. Matapos siyang umalis, si Emery ay hinirang na maging isang elder ng Alchemy Chamber at siya rin ay naging isang ika-7 grade na alchemist. Pagkatapos bumalik sa Pearlite Island, bumalik si Severin sa kanyang silid upang makapagpahinga at maghintay na dumating ang iba pang mga sekta. Kasabay nito, ang Harson Pass na hangganan sa Delhi ay lumitaw ang walang hanggan na enerhiya ng demonyo. Dahil sa simula ng digmaan, ang kaaway ay nakialam sa hangganan ng Delhi. Ang Harson Pass ay mas mababa sa 5,000 milya ang layo mula sa kabisera ng lungsod. Si Sherman, ang mahusay na emperador, ay mukhang pagod habang tinitingnan ang itim na pressurized demonic energy na may nag-aalala na ekspresyon. Dinala ni Reynold ang kanyang espada at tumayo sa mga battlement habang mabigat ang labanan. Ang kanyang aura ay humina. Si Willett na may isang maikling distansya lamang mula sa kay Reynold. Ang kanyang mukha ay mukhang matigas at patuloy niyang pinipigilan ang kanyang bantay. Ito ay higit sa 3 buwan mula nang dumating sina Reynold at Willett sa Harson Pass at nakipaglaban sila mula noon. Sa simula ng digmaan, ang mga cultivator ng demonyo ay napakalakas na ang Delhi ay nawala ng maraming mga lungsod. Natakot si Sherman kaya mabilis niyang na-deploy ang kanyang mga tropa upang ihinto ang Yellow Ghost Tribe mula sa pagsalakay sa maraming mga lungsod. Bukod doon, ginamit din niya ang gintong Lucky Dragon upang makabuo ng isang pormasyon upang mailagay sa bansa. Naaalala ang mga laban mula sa nakaraang 3 buwan, ang panahunan ni Willett sa wakas ay nakatanggap ng kaunting ginhawa. Sinabi niya, Sherman, 3 buwan na kaming nakikipaglaban dito. Ang lokasyon ng heograpiya ng lugar na ito ay mabuti para sa pagtatanggol. Sa pagbuo, ang Yellow Ghost Tribe ay hindi makagambala sa lugar na ito. Ilang araw na ang nakalilipas, nakatanggap siya ng balita sa emerhensya mula sa kay Amethyst patungkol sa kaligtasan ng South Sky. Gayunpaman, hindi nila maiiwan ang Harson Pass dahil kailangan nilang makasama doon upang labanan ang matandang demonyo na si Mosen at si Old Devil Alasdair. Ngayon na ang labanan ay dumating sa isang paninindigan, ipinahayag ni Willett ang kanyang nais na bumalik sa South Sky upang magbigay ng suporta. Matapos marinig yun, nag-isip si Sherman. Bilang isang kaalyado ng sagradong lupain ng Grundy 1, natanggap din niya ang balita na sinalakay ng kaaway ang South Sky. Sa kasalukuyan, ang digmaan sa Harson Pass ay nakatayo. Ang Yellow Ghost Tribe ay mangangailangan ng mas maraming oras upang mag-isip ng isang bagong diskarte. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumanggo si Sherman at sumang-ayon. Sa kasong iyon, si Reynold at ako ay mananatili at magbabantay dito. Narinig ni Willett ang desisyon at huminga ng malalim. Tanging ang Diyos ang maaaring maging sigurado kung gaano karaming mga buhay ang maaaring matipid ni Willett sa pamamagitan ng pagbabalik at pagbibigay ng kanyang suporta. Nang siya ay tumayo, isang biglaang dagandong na puno ng galit ang umalangaw sa labas ng kastilyo. Anak ng tinapa kayo, sagradong lupain ng Grundy 1.
Lahat kayo ay dapat pumunta sa impyerno. Ang galit na Dagandong ay sumigaw sa buong lugar na may pagsabog na tunog na halos makabingi. Ang demon energy ay bumangga sa depensibong pormasyon ng Harsen Pass na parang mga alon ng tubig at lumikha ng maraming bitik sa depensa. Ang biglaang mga pagbabago ay nakagulat kay Reynold at sa iba pang nagbabantay sa battlement. Mabilis nilang pinakawalan ang kanilang aura upang labanan ang matindi at mabangis na killing intent ng isang antas na 8 Supreme Paragon. Nagulat si Sherman habang pinapanood niya ang pormasyon na nasa isang hindi matatag na estado. Ano ang mali sa matandang demonyo na si Mosen? Sa isang bukas na lugar na hindi kalayuan sa Harsen Pass, may isang matandang lalaki sa kanyang mga ika-6 na dekada, may kuba, kulay abo ang buhok, nakasuot ng pilak na balabal, at may mahabang peklat sa mukha. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding killing aura. Ang itim na demonic energy na umiikot sa kanyang katawan ay nag-anyo bilang mga arrow at marahas na bumagsak sa nakapaligid na kawalan, tinatamaan ang hindi mabilang na elemento. Ang kanyang mga alagad ay nanginginig sa takot habang pinagmamasdan ng baliw na nakatatandang iyon. Si Old Devil Mosen ay katatapos lamang sa kanyang seclusion cultivation. Ikinonekta niya ang kanyang isipan sa protective charm na ibinigay niya kay Simeon upang magkaroon ng two-way communication. Nang magising siya, natanggap niya ang balitang napatay si Simeon. Agad na nag-alab sa galit ang matandang si Devil Mosen. Hinuyam niya ang kanyang mga ngipin at galit na nagsalita, "Severin, paano mo pinatay si Simeon? Hindi ako magpapahinga hanggat hindi kita napapatay." Ang matandang si Devil Mosen ay nabubuhay na mula pa noong 10,000 taon na ang nakalipas. Sa teknikal, mas matanda siya ng 2 hanggang 3,000 taon kaysa kay Adrian. Sa simula, hindi siya likas na henyo. Ang tanging dahilan ng kanyang tagumpay ay dahil sa 5 Elements Demonic Possession Technique. Ito ay isang mapanlinlang at malupit na kasanayan. Pinapayagan nito ang isang ordinaryong cultivator na makakuha ng bagong katawan sa pamamagitan ng pag-angkin sa isang prodigy na may ibang elemento tulad ng ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang elementong taglay ng prodigy ay maaaring mag-refine, at mag-reconstruct ng katawan at kaluluwa ng cultivator. 10,000 taon na ang nakalipas, nag-angkin si Old Devil Mosen ng 4 na prodigy, at ang huling kulang sa kanya ay ang tubig upang makumpleto ang 5 elemento ng Divine Constitution. Kapag nakumpleto niya ito, sigurado siyang magiging semi-immortal siya. At si Simeon ang huling piraso ng kanyang plano. Si Simeon ay may Divine Constitution at Water Element. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa niya itong kanyang disipulo at sinanay ng mabuti si Simeon. Hinihintay ni Old Devil Mosen na umabot si Simeon sa Supreme Paragon upang makuha ang katawan nito at makumpleto ang huling yugto. Upang matiyak ang kanyang plano, gumawa pa siya ng protective charm na may kapangyarihan ng Supreme Paragon para protektahan si Simeon. Gayunpaman, nabigo ang lahat ng ito nang patayin ni Severin si Simeon. Nalaman ni Old Devil Mosen ang tungkol dito dahil sa ugnayan ng protective charm na kanyang iniwan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagalit ng husto. "Severin, isa ka lamang level 3 Supreme Paragon, paano ka naglakas loob na sirain ang aking plano?" Sa sandaling iyon, si Old Devil Mosen ay nakaramdam ng matinding galit kay Severin na tila hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya. Gusto niyang balatan si Severin at putulin ito sa libo-libong piraso. Matapos ilabas ang kanyang galit, agad siyang bumalik sa Whitebone Palace na 10 milya ang layo mula sa Harsen Pass. Si Old Devil Alasdair ay isa ring kilalang demonic cultivator sa Blue Realm. Bukod dito, siya rin ang leader ng sekta ng Yellow Ghost Tribe. Habang wala si Mosen, si Alasdair ay nananatili sa palasyo at nagsasanay. Nang bumalik si Mosen, iminulat ni Alasdair ang kanyang mga mata, na sumimangot, at tinanong siya, "Mosen, ano ang nangyari sa'yo? Nagalit ka na naman ba?" "Alasdair, pinatay ni Severin si Simeon. Siya ang huling piraso ng aking plano para makumplito ang 5 Elements Divine Constitution." Galit na paliwanag ni Mosen sa malalim na tinig, nabigo ang plano sa South Sky. Patay na rin si Sana. May maikling paghinto bago niya ipinagpatuloy sa may nagngangalit ng ngipin.
Nagpa siya akong pumunta sa South Sky at patayin ang bastard na iyon. Kukunin ko ang tunay na immortal essence mula sa kanya para mabawi ang aking pagkawala. Si Old Devil Alasdair ay nagkaroon ng pagkabigla. Ano ang sinabi mo? Nabigo ang pagsalakay sa South Sky. Si Old Devil Alasdair ay nasa kanyang 30s. Nakasuot siya ng isang lilang balabal at may isang matalim at mahabang mukha. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ningning. Kung hindi dahil sa itim na demonic energy na umiikot sa kanyang katawan, mukhang siya ay isang mabait at palakaibigan na tao. Matapos marinig ang sinabi ni Musan, sumulpat siya mula sa upuan. Mula nang magsimula ang digmaan, nanatili siyang nagsasanay sa Whitebone Palace. Ilang araw na ang nakalipas, pinadala niya si Sana upang pamunuan ang isang tropa para salakayin ang South Sky upang ihiwalay ang Grundy Uno Sacred Land. Ito ay dapat na isang perpektong plano at hindi kailanman inaasahang mabibigo. Gayunpaman, sinabi ni Musan na nabigo si Sana at patay na ito ngayon. Si Alasdair ay sumimangot at nagulat. Sinasabi mo ba na pinatay ni Severin si Sana? Hindi ba sinasabi na si Severin ay naging isang Supreme Paragon? Ang Grundy Uno Sacred Land ay mahigpit na itinago ang balita tungkol sa pag-angat ni Severin bilang Supreme Paragon. Kaunti lamang ang nakakaalam nito sa Blue Realm. Tumango si Musan na may mabigat na ekspresyon. Batay sa impormasyong nakuha ko mula sa Protective Charm, si Severin ngayon ay nasa antas ng isang Level 3 Supreme Paragon. Level 3 Supreme Paragon. Nagulat na napabulala si Alasdair. Hindi niya gaanong nakasalamuha si Severin noon. Gayunpaman, alam niya na nakuha ni Severin ang True Immortal Essence mula sa Starry Sky Battle Space. Dahil sa pagkakataong iyon, mabilis na naging Royal Paragon si Severin. Matapos ang labanan sa Eastern Sea, iniulat ng mga alagad na si Severin ay umabot sa Level 6 Royal Paragon. Ngayon, wala pang 6 na buwan matapos ang Eastern Sea Secret Realm, si Severin ay naging Level 3 Supreme Paragon na. Mula nang magsimula ang digmaan, nagpadala si Alasdair ng mga tao upang mang-alap ng impormasyon tungkol kay Severin. Natuklasan nila na si Severin ay unang nakita sa Nuntu City, at bago yun ay walang anumang record tungkol sa kanyang pinagmulan. Si Severin ay naging miyembro ng Grundy Uno Sacred Land ng halos 1 taon lamang. Kung isasama ang oras na ginugol niya sa sekta, wala pang 2 taon. Sa loob ng 2 taon, ang kanyang pag-unlad ay napakabilis. Mula Paragon hanggang Supreme Paragon ngayon. Nagbunga ito ng pagdududa at paghanga kay Alasdair, kung si Severin ba ay isang reinkarnasyon ng isang tunay na immortal. Gayunpaman, kahit pa ganoon, tila masyadong mabilis pa rin ang kanyang lakas. Dahil dito, lalo pang naging interesado si Alasdair kay Severin. Makikita sa kanyang mga mata ang kasakiman. Isang taong walang pinanggalingan ang biglang umangat at mabilis na umunlad matapos makuha ang True Immortal Essence. Hindi nakapagtataka kung bakit handang makipagtulungan si Anne Store kay Baldwin. Sa tingin ko, ang True Immortal Essence ay may napakalakas na epekto. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alasdair mula sa pagkagulat tungo sa kasakiman. Samantala, hindi pa rin nawawala ang galit ni Musan. Sinabi niya, Alasdair, napagpasyahan kong mamuno ng tropa papunta sa South Sky. Pinatay ni Severin si Simeon. Si Simeon ang susi upang makumplito ko ang 5 elemento ng Divine Constitution, at ngayon ang aking pag-asa na maging semi-immortal ay nasira dahil sa kanya. Kailangan kong maghiganti. Matapos marinig iyon, lumiwanag ang mga mata ni Alasdair at napaisip siya ng malalim. Sa totoo lang, labis siyang nagtataka kung paano naging napakabilis ng pag-unlad ni Severin. Iniisip niya kung mayroong kayamanan si Severin na tumutulong sa kanyang pag-angat. Hindi niya kailanman narinig na may cultivator na maaaring umunlad ng ganoon kabilis. Kahit ang isang prodigy ay mahihirapang makamit ang ganitong antas. Ang pag-angat mula Supreme Saint hanggang Supreme Paragon sa loob lamang ng 2 taon ay hindi simpleng bagay. Hindi lamang isang yugto ang dinaanan ni Severin, kundi 3 pangunahing yugto. Mula sa pagbuo ng Heaven and Earth High Point sa Paragon Stage, pag-unawa sa martial truth sa Royal Paragon Stage, hanggang sa pag-intindi sa rules ng Heaven and Earth sa Supreme Paragon Stage upang makahanap ng sariling landas.
Maraming cultivators ang buong buhay na hindi pa rin makalusot sa susunod na yugto. Naisip ni Alasdair, pumikit ng bahagya, at nagsalita sa malamig na tono. Kung papatayin mo si Severin, gusto ko ang kalahati ng true immortal essence. Matapos ang ilang pag-iisip, pumayag si Mosen. Kahit na sila ay nasa labas ng Harsen Pass, hindi siya basta-basta aalis nang walang pahintulot ni Alasdair. Kung malaman ni Sherman, Reynold, at ang iba pa na umalis siya, tiyak na maglulunsad sila ng malawakang pag-atake. Isang pangyayaring nais niyang iwasan sa lahat ng paraan. Ito ay kinuha nila ang maraming pagsisikap upang maabot ang Harsen Pass. Sa panahon ng digmaan, kumonsumo sila ng maraming dugo mula sa pagkamatay sa Delhi. Ngayon ay kailangan lamang nilang ibagsak ang Harsen Pass upang dumiretso sa kabisera ng Delhi. Sa kasong iyon, pupunta ako sa South Sky ng lihim at patayin ang maliit na bastard sa lalong madaling panahon. Tumawa si Mosen ng malamig at agad na nawala mula sa Whitebone Palace. Samantala, bumalik sa Grundy Uno Sacred Land sa South Sky. Si Severin ay nagpapahinga at nagpapagaling sa Pearlite Island. Bigla, ang kanyang divine sense ay nakaramdam ng isang cultivator na papalapit sa formation. Ito ay si Raymond na nagmamadali. Nang makarating siya, yumuko siya at nagsalita, Severin, bawat kinatawan ng sekta sa South Sky ay dumating na. Nang marinig iyon, itinigil ni Severin ang kanyang cultivation. Sa isang pag-iisip at paggamit ng space rules, agad siyang lumitaw sa likuran ni Raymond nang walang anumang senyales. Halika na, Raymond. Narinig ni Raymond ang boses ni Severin mula sa likuran. Masyado itong biglaan kaya napaatras siya sa gulat at nanindig ang balahibo. Kailan pa siya napunta sa likuran ko? Hindi ko man lang naramdaman. Ngumiti si Severin at hindi pinansin ang pagkagulat ni Raymond. Tinanong niya, alam mo ba kung sino ang narito? Sumagot si Raymond, narito ang Pure Void Sect at Marver Sect. Nagpadala ang Gars ng isang level 9 Elder Paragon. At narito rin si Kian, ang bagong pinuno ng Steels. Bahagyang sumimangot si Severin. Si Clarken, ang kasalukuyang pinuno ng Gars, ay may alitan kay Severin. Si Louis, ang dating pinuno ng Gars, ay napatay ni Reynold matapos ang Starry Sky Battle Space. Sa South Sky, dati ay may 4 na pangunahing sekta, ngunit 3 na lamang ngayon dahil napuksa ang Dayform Sect. Parehong ang Pure Void Sect at Marver Sect ay may Royal Paragons na dumalo. Ngunit ang Gars ay nagpadala lamang ng isang Elder Paragon na level 9. Anong biro? Malinaw na ipinapakita ng Gars ang kanilang posisyon. Mukhang ayaw makipagkaibigan ng Gars sa atin. Malamig na sabi ni Severin habang hinahaplos ang kanyang baba. Matapos marinig yun, hindi napigilan ni Raymond ang mapaisip. Alam mo naman kung gaano kakalakas ngayon. Sigurado akong natatakot ang Gars. Ang alitan sa pagitan ni Severin at Gars ay nagsimula pa sa Ancient Ruins. Noong naghahanap sila ng kayamanan sa Arctic Heights, pinatay ni Severin si Sean at napahiya si Fabian. Sa katunayan, ang alitan nila ay kasing lalim ng hidwaan sa Dayform Sect. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit hindi nagpadala ng pinuno ang Gars. Ngunit ito ay naiisip lamang ni Raymond sa kanyang sarili. Si Severin ay isa ng Supreme Paragon. Sa isang hakbang lamang, kaya niyang magdulot ng lindol sa Blue Realm. Marahil ay natatakot ang Gars na gamitin ni Severin ang pagkakataon upang maghiganti, kaya hindi naglakas loob ang kanilang pinuno na dumalo. Umiling si Raymond upang alisin ang ganitong mga isip. Pagkatapos ay mabilis niyang ginabayan si Severin. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Great Hall ng First Mountain. Pumasok si Severin at naupo sa upuan sa pinaka-head ng bulwagan. Ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sekta ng South Sky ay tumayo at bumati sa kanya. Severin, isa ka ng Supreme Paragon. Haha, Severin, napakagaling mo. Ipinagmamalaki ng South Sky na mayroon ka, lalo na matapos mong talunin ang mga demonic cultivators na sumubok sumalakay sa amin. Sa maikling panahon, narating mo ang Supreme Paragon stage. Kalat na ang balitang ito sa buong South Sky. Maraming cultivators ang labis na ipinagmamalaki ka. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel,
Maraming salamat po. Kabanata 2735. Ilang beses na kinaway ni Severin ang kanyang kamay upang sabihin sa karamihan na itigil ang pakikipag-usap at pagpupuri sa kanya. Pagkatapos ay sumulyap siya sa paligid ng Great Hall upang tingnan ang mukha ng lahat. Si Roman, ang pinuno ng Pure Void Sect, ay kumilos ng bahagyang pighil habang ang kanyang titig ay nagpapakita na siya ay naiinggit kay Severin. Ang pinuno ng Marver Sect na si Cicely ay yumuko ng magalang at hindi naglakas loob na tumingin sa paligid. Ang Gars ay nagpadala ng isang nakatatanda bilang kanilang kinatawan. Ang kanyang pangalan ay si Colby Gar. Tumingin siya kay Severin ngunit halatang siya ay nababahala at hindi alam kung paano tumugon. Si Kian, ang pinuno ng Steels, ay nakatingin sa kanyang mga paa at hindi naglakas loob na makipag-eye contact kay Severin. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang isang Supreme Paragon, at wala sa kanila ang nang-ahas gumawa ng anumang bagay na maaaring maka-insulto kay Severin. Naalala pa nila kung paano sinubukan nina Louis at Jason na patayin si Severin matapos ang Starry Sky Battle Space. Ngunit naroon si Reynold upang iligtas si Severin. Ang pagkamatay nina Louis at Jason ay nagdulot ng malaking pagkawala sa Steels at Dayfirm. Ang kanilang kabuoang lakas ay bumaba ng husto. Kaya wala sa kanila ang nang-ahas na kumilos ng walang pag-iingat. Ayaw nilang isipin ni Severin na sila ay bastos o walang respeto. Matapos tumingin sa paligid ng Great Hall, nakita ni Severin ang ilang pamilyar na mukha sa karamihan. Naroon din si Kali na nakatayo sa likuran ni Cicely. Nakasuot siya ng puting damit. Mukha pa rin siyang maganda tulad ng dati. Si Soren mula sa Pure Void Sect ay naroon din. Gaya ng dati, matalim ang kanyang aura na parang kutsilyo. Tumayo siya ng tuwid habang may halong inggit kay Severin. Hindi pa katagalan noon ay nasa parehong antas pa sila ni Severin. Ngunit ngayon ay ganap na nagbago ang sitwasyon. Siya ay naging Royal Paragon ngunit si Severin ay lampas na rito at naging isang figure na kahit ang kanyang guro na si Roman ay kailangang igalang at katakutin. Kasama rin si Tobias kasama ang kanyang ama, ngunit mukhang matigas ang kanyang katawan na nagpapakita kung gaano siya kinakabahan. Pagkatapos ay kinuha ni Severin ang kanyang tsaa at humigop. Sigurado ako na alam ninyong lahat kung bakit ko kayo inanyayahan dito, sabi niya. Mabilis na sumagot si Roman na alam nila ang dahilan. Sinubukan ng Evil Cultivator na salakayin ang South Sky at nagtagumpay silang pabagsakin ang Dayfirm Sect. Bahagi tayo ng South Sky at hindi dapat tayo manatiling walang ginagawa kapag nasa panganib ang South Sky. Gagawin ng Pure Void Sect ang lahat upang pigilan ang kaaway. Sumang-ayon si Cicely at sinabi na buong suporta ng kanyang sekta ay nasa panig ni Severin at karangalan nilang lumaban kasama siya. Tumayo sina Roman at Cicely nang walang pag-aalinlangan. Lumapit si Colby mula sa kanyang upuan at nagsalita ng may pag-aalangan. Hindi na kasing lakas ang Gars tulad ng dati. Sa kasamaang palad hindi kami makapagbibigay ng suporta kahit gusto namin. Matapos ang pagkamatay ni Sean at Fabian, masyadong nagmamadali si Clarken upang umunlad sa susunod na yugto. Ngunit nabigo siya. Ang kanyang lakas ay nagdulot ng pinsala sa kanyang katawan. Nahulog siya sa malalim na koma at walang nakakaalam kung magigising pa siya. Naging mabigat ang kanyang tono habang binanggit ang pangalan ni Fabian. Sa halip na mapatay si Severin, ang Gars ay nawala ng Fabian at maraming matatanda. Hindi karapat-dapat si Colby na dumalo sa pulong na ito dahil isa lamang siyang level 9 Paragon samantalang ang iba ay nasa Royal Paragon stage. Hindi sumagot si Severin. Sa halip ay tumingin siya sa mga Steels. Bagaman may alitan sa pagitan niya at ng Steels, si Kian ay may kakayahang umunawa sa sitwasyon. Alam niya na ito ay isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Kung maayos ang lahat, maaari siyang umabot sa Supreme Paragon. Marami na siyang narinig tungkol kay Severin, kabilang ang kanyang ginawa sa mga prodigy ng 4 na sagradong lupain sa Mud City. Dahil dito, naisip ni Kian na mas mabuting makipagkaibigan kay Severin kaysa maging kaaway. Patuloy niyang iniisip ang mga pagkakamali ni Louis sa nakaraan. Nang mapansin niyang nakatingin si Severin sa kanya, agad niyang inalis ang kanyang iniisip at nagsalita. Bilang bahagi ng South Sky,
Ang Steels ay magbibigay ng buong suporta at makikipaglaban-laban sa mga demonic cultivator. Ang bawat miyembro ng Steels ay handang maglingkod sa kanya. May 4 na pangunahing sekta at 2 pamilya sa South Sky. Maliban sa Gars, ang iba ay handang magbigay ng kanilang buong suporta. Si Severin ay nasiyahan sa resulta. Kumandat siya kay Oscar upang bigyan ito ng tanda. Nakuha ni Oscar ang mensahe at mabilis na nagpadala ng isang tao upang e-escort si Colby palabas ng Great Hall. Pagkatapos nito, ngumiti si Severin. Huwag kayong mag-alala. Gagantimpalaan kayo para sa inyong pagsisikap. Matapos ang isang saglit na paghinto, inihayag ni Severin ang gantimpala. Ipagpapalit ko ang isang 8th grade na alchemical pill kapalit ng 27th grade spiritual herbs. Isang 9th grade alchemical pill kapalit ng 28th grade spiritual herbs. Ang palitan ay hindi limitado sa spiritual herbs lamang. Maaari kayong makipagpalit ng alchemical pills gamit ang anumang uri ng resources. Magbibigay si Oscar ng karagdagang impormasyon sa inyo mamaya. Ito ay isang magandang alok dahil ang 7th grade spiritual herbs ay karaniwang ginagamit lamang para sa paggawa ng mas mababang antas na alchemical pills. Kaya bihira ang magpapalit ng mas mataas na alchemical pills kapalit ng mas mababang antas na herbs. Bukod pa rito, kakaunti lamang ang supply ng 8th grade alchemical pill sa South Sky dahil manipis ang spiritual energy dito. Wala ring maraming 8th grade alchemists, lalo na ang 9th grade alchemists. Karamihan sa mga cultivators ay kailangang pumunta sa Mid-City o bumili sa auction centers upang makakuha ng supply. Ang alok ni Severin ay malinaw na magandang balita para sa lahat. Sa katunayan, masaya sila dahil maaari silang makakuha ng mas mataas na antas na alchemical pills kapalit ng kanilang resources. Bagaman mahirap pa ring mag-ipon ng 28th grade spiritual herbs para sa 9th grade alchemical pills, mas kaya nilang mag-ipon ng 27th grade herbs para sa 8th grade pills. Ang 8th grade alchemical pills ay angkop para sa Royal Paragons. Ito ang pinakamainam na sitwasyon kahit sino pa ang gagamit nito. Alam ng lahat na mas mataas ang tsansa nilang maging Supreme Paragon kung mapapanatili nila ang magandang relasyon kay Severin. Tumayo si Roman. Namumula ang kanyang mukha dahil sa sobrang tuwa. Severin, totoo ba ang sinabi mo? Tumango si Severin. Siyempre, sige, lahat ng miyembro ng Pure Void Sect ay handang sumuporta sa iyo. Lahat kami ay maghihintay sa iyong utos. Sagot ni Roman habang bahagyang napatawa sa sobrang excitement. Huminga siya ng malalim upang pakalmayan ang sarili. Natuwa rin si Cicely. Tulad ng nasabi ko, buong suporta ng Marver Sect ay nasa panig mo. Napagtanto ni Kia na tama ang kanyang naging desisyon at agad ding tumayo. Labis ang kasiyahan ni Severin nang makita ang kanilang reaksyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumuha ng ilang Grand Spirit Pills mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos ay ipinamahagi niya ang mga ito kina Roman, Cicely, at Kian. Ngumiti siya at sinabi, ito ang Grand Spirit Pill. Makakatulong ito ng malaki sa inyong cultivation. Itinuturing ko itong karagdagang gantimpala. Habang patuloy na sinasabi ng mga tao na kung magbibigay ka, makakatanggap ka rin. Naunawaan ni Severin ang prinsipyong iyon. Kung nais niyang pagsamahin ang lakas at resources ng South Sky, hindi siya dapat puro tumatanggap lamang. Mas mainam ang kooperasyon kung may kapalit ang bawat panig. At ang nais ni Severin ay ang pagkakaisa ng lahat ng sekta laban sa posibleng pagsalakay ng Yellow Ghost Tribe. Nagpatuloy ang pulong sa mas maayos na usapan sa pagitan niya at ng iba pang sect leaders at family heads. Matapos ang ilang sandali, bumalik siya sa Pearlite Island. Pagdating niya, marahas na nag-vibrate ang jade pendant na suot niya. Sa pamamagitan ng kanyang divine sense, nalaman niyang galing ito kay Spencer. Si Spencer ay naatasang manatili sa Dayform Sect. Ang mensahe ay, ang mga demonic cultivators ay bumalik sa Dayform Sect. Nasa panganib ang aking buhay at ito na ang aking huling mensahe. Mula kay Spencer, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Severin at lumaki ang kanyang mga mata. Nagpadala na naman ba ang Yellow Ghost Tribe ng Level 8 Supreme Paragon?
Tumigil si Severin sa paglipad at mabilis na lumingon upang bumalik sa mahusay na bulwagan ng unang bundok. Kasabay nito, masayang nakikipag-usap si Oscar sa mga pinuno ng sekta nang makita niyang bumalik si Severin. Sa pagtingin sa ekspresyon sa mukha ni Severin at kung gaano siya kabilas kumilos, napagtanto niyang may masamang nangyari. Hindi nagkamali si Oscar. Sumulyap si Severin sa paligid ng bulwagan at malamig na nagsalita. Bumalik ang mga cultivator ng demonyo. Makinig kayong lahat. Ipunan ang lahat ng mga Paragon ng inyong sekta at magtipon dito. Aalis tayo papuntang Dayform sect ngayon. Nanginginig ang katawan ni Roman at napako ang kanyang ngiti. Mas maaga iyon kaysa sa inaasahan niya. Nabigla rin si Cicely. Gayunpaman, mabilis siyang tumango bilang pagsang-ayon matapos matanggap ang utos. Sa kabilang banda, si Kian ang may pinakadramatikong reaksyon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nahihirapang maniwala. Kakaayos pa lamang ng kasunduan. Bakit napakabilis na bumalik ang mga cultivator ng demonyo? Nagbago rin ang ekspresyon ni Oscar. Kaninang sandali lamang ay kalmado siya. Nagulat siyang nagtanong, Severin, nagpadala ba sila ng isang Supreme Paragon sa pagkakataong ito? Ngumiti si Severin at tumango. Oo, ang matandang devil si Mosen. Isa siyang antas na 8 Supreme Paragon. Tumayo si Oscar mula sa kanyang upuan at nagsalita ng may gulat, seryoso ka ba? Katatapos lang nilang talunin ang mga cultivator na demonyo na sumakop sa Dayform sect 2 araw na ang nakalipas. Ngayon ay nagpadala sila ng mas malakas na kalaban. Sa totoo lang, nakaranas si Oscar ng bahagyang takot matapos ang laban kay Sana. Sa tuwing maririnig niya ang isang Supreme Paragon cultivator ng demonyo, parang tumitindi ang tibok ng kanyang puso na para bang magkakaroon siya ng atake sa puso. Mabilis siyang pinakalma ni Severin sa pagsasabing, huwag mag-alala at alam niya kung paano haharapin ito. Sa puntong iyon, hindi lamang sa paglilinang nakatuon si Severin kundi pati na rin sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Pinag-aralan niya ang panloob na kasanayan sa mundo at pinili ang landas patungo sa pagiging walang talo. Sa kasalukuyan, mas malakas ang kanyang kapangyarihan kumpara sa mga kapareho niyang antas. Kaya niyang talunin ang isang antas na 5 Supreme Paragon. Kung gagamitin niya ang kanyang proteksyon na banal na sandata, kakayanin niyang lumaban-laban sa isang antas na 8 Supreme Paragon. Sa sandaling iyon, wala pang tiyak kung sino ang mananalo kung ibibigay niya ang kanyang buong lakas laban kay Mosen. Kahit hindi niya mapatay ang kalaban, tiwala siya na kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa pagkapinsala. Kaya niyang tiyakin kay Oscar ang kanyang kumpiyansa. Tulad ng inaasahan, nabawasan ang takot ni Oscar nang makita ang kumpiyansa ni Severin. Huminga siya ng malalim at nagpasya. Kailangan kong tipunin ang lahat ng miyembro ngayon. Nag-isip sandali ang iba at tinanggap ang utos. Magpapadala ako ng mensahe pabalik sa sekta ngayon. Pakiantay ako ng kaunting oras para sa mga paghahanda. Kahit nabigla sina Roman at ang iba sa balita, mabilis silang bumalik sa kanilang katinuan at sinunod ang utos ni Severin. Tumango si Severin at nakaramdam ng ginhawa. Sa puntong iyon, lubos na niyang itinuring silang mga kaalyado. Masaya siyang makita na walang umatras kahit alam nilang magiging mahirap ang darating na digmaan. Matapos ni Severin ang lahat ng kinakailangang paghahanda, ibinaba niya ang Jade Pendant at ipinasa ito kina Francis at sa iba pang mga alagad ng sagradong lupain upang mag-utos sa lahat na magtipon sa sekta ng Dayform. Hindi nagtagal at 12 Paragon ang nagtipon sa labas ng unang bundok. Lahat sila ay naglalabas ng kahangahangang aura habang nakatayo ng tuwid. Lumakad si Severin patungo sa kanila nang matipon na silang lahat. Pagkatapos nito, kinuha niya ang Summon Airship. Isa itong regalo mula sa sagradong lupain. Umikot ang Summon Airship sa himpapawid. Siya ang unang sumakay kasama sina Dayan at ang iba pang mga babae at naghintay sa iba. Samantala, ipinadala ni Roman at ang iba pa ang mensahe sa kanilang mga sekta at pamilya. Hindi nagtagal, napuno ang langit ng hindi mabilang na mga guhit ng liwanag. Dumating ang mga matatanda mula sa sekta ng Pure Void, sekta ng Marver, at ang Steels kasama ang kanilang mga alagad. Pagkatapos makumplito ang pagdating ng lahat, inihayag ni Severin ang pag-alis at siya ang nagkontrol ng airship.
Agad na umarangkada ang airship bilang isang makislap na guhit ng liwanag. May layong halos 3,000 milya mula sa sekta ng Grundy 1 ay isang bundok. Ang dating mar-ingel na mga gusali na may magagandang haligi na inukit ay wasak na wasak. May dugo sa lahat ng dako. Ito ang lokasyon ng sekta ng Dayfirm. Ang bundok ay tinatawag na American Mountain, isa sa mga pinaka-pinagpala, maunlad, at mayamang bundok sa South Sky. Ang American Mountain ay puno ng malalagang halaman at mga puno. Ang mga espiritual na halamang tulad ng reishi mushroom at Solomon seal ay madaling matagpuan. Ang kagubatan ay tahanan ng iba't ibang uri ng mga hayop. Matapos ang pagsalakay ng mga cultivator na demonyo, ang sekta ng Dayfirm ay halos naglaho. Kalahati na lamang ng enerhiya ng bundok ang natira. Sa kabila ng natitirang espiritual na enerhiya, karamihan sa lugar ay nababalutan ng makapal na itim na demonyong enerhiya. Si Spencer ang naatasang magprotekta sa sekta ng Dayfirm mula sa mga labi ng Yellow Ghost Tribe. Ang kanyang katawan ay puno ng iba't ibang sugat, maliliit at malubha. Ang pinakamasama ay ang kanyang banal na kaluluwa ay hindi na nakakabit sa kanyang katawan. Isang hibla ng itim at nagyayelong apoy na tinatawag na siyam na Nether Demonic Fire ang patuloy na sinusunog ang kanyang banal na kaluluwa. Unti-unting lumilinaw ang kaluluwa ni Spencer. Ito ay isang malupit na pagpapahirap. Ang sakit ay hindi na kayang tiisin at patuloy siyang umuungol sa hirap. Kinokontrol ni Mosen ang siyam na Nether Demonic Fire habang pinagmamasdan ang banal na kaluluwa ni Spencer. Sumanghal siya at nagsalita, "Kakainin kita kung tatanggi kang sumuko sa akin." Binuksan niya ang kanyang bibig at lumikha ng isang malakas na pagsipsip upang lamunin ang banal na kaluluwa ni Spencer sa kanyang katawan. Pagkatapos nito ay dumighay siya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at nasiyahan. Isang kahihiyan ang makita ang isang insekto na tumatangging sumunod sa akin. Sumabog ang katawan ni Spencer matapos lamunin ang kanyang banal na kaluluwa ni Mosen. Nagkalat ang dugo at laman sa paligid. Nagpakawala ng malamig na ngiti si Mosen. Ang iba pang mga Royal Paragon ay nanatiling tahimik at walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Matapos umalis si Mosen sa Whitebone Palace noong nakaraang araw, pumili siya ng ilang alagad at naglakbay papuntang South Sky sa pamamagitan ng portal. Pagdating niya sa South Sky, sinundan niya ang mga alagad na hinabol ni Spencer gamit ang demonic seed. Ayon sa mga alagad, si Sana ay hindi tuluyang nabigo dahil nagawa niyang pabagsakin ang sekta ng Dayfirm. Binago nito ang pananaw ni Mosen kay Sana. Hindi na niya itinuring na walang silbi si Sana at hindi namatay ng walang kabuluhan. Matapos iligtas ni Mosen ang mga alagad, agad siyang nagtungo sa sekta ng Dayfirm. 2 araw na ang nakalipas, pinatay ni Oscar ang lahat ng natitirang demonyong cultivator sa sekta ng Dayfirm. Pagkatapos nito, inutusan niya si Spencer na bantayan ang lugar upang maiwasan ang muling paglusob ng mga demonyong cultivator. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Oscar na magpapadala ang sagradong lupain ng isang antas na 8 Supreme Paragon, kaya inatasan niyang manatili si Spencer sa sekta ng Dayfirm. Dahil si Spencer ay isang antas na 5 Royal Paragon lamang, wala siyang kakayahang mabuhay nang dumating si Mosen ng walang babala. Napakalaki ng agwat ng kanilang lakas kaya hindi man lang nakalaban si Spencer bago siya tuluyang nakuha ni Mosen. Ang tanging nagawa niya ay makapagpadala ng mensahe kay Severin bago siya pinatay. Ngayon, nilamon pa ni Mosen ang natitirang bahagi ng banal na kaluluwa ni Spencer. Tiningnan ni Mosen ang mga alagad at malamig na sinabi, "Maghanda kayo." Dumating ang tulong mula sa sekta ng Grundy 1. Alam niya na nagpadala ng mensahe si Spencer sa sekta ng Grundy 1 bago mamatay. Batay sa distansya, tinansya niya na halos oras na dumating si Severin. Sa pag-alala niya sa pangalan ni Severin, ang kanyang mga malungkot na mata ay naglalabas ng matinding hangarin sa pagpatay. Kung hindi pinatay ni Severin si Simeon at sinira ang kanyang plano na maging isang walang kamatayan, hindi kailanman mapapansin ni Mosen ang pagkamatay ni Sana. Naniniwala ang mga cultivator ng demonyo na ang mahihina ay pagkain ng malalakas. Ang kanilang paraan ng paglilinang ay nangangailangan ng paglamon sa mga nabubuhay na nilalang. Mahilig sila sa pag-inom ng dugo, pagsipsip ng yin energy,
at pagkain ng mga tao. Dahil dito, mas mabilis ang kanilang pag-unlad kumpara sa mga karaniwang cultivator. Hindi nila kailangang maging kasing talino ng mga normal na cultivator upang maabot ang antas ng Supreme Paragon. Mas mataas ang tsansa nilang makarating sa ganoong antas kumpara sa iba. Sa katunayan, ang isang antas na 3 Supreme Paragon ay itinuturing na karaniwan lamang sa kanila. Si Sana ay isang ordinaryong nakatatanda sa Yellow Ghost Tribe. Maaaring may 8 o 9 na iba pang kapareho ng kanyang ranggo sa loob ng sagradong lupain. Kaya naman, ang mga Supreme Paragon na nasa antas na 8 pataas ang tunay na malalakas at makapangyarihang cultivator na demonyo. Umiling si Mosen upang linisin ang kanyang isipan at naghanda ng magpahinga. Bigla niyang naramdaman ang paggalaw sa malapit gamit ang kanyang banal na kamalayan. Narito siya. Biglang umangat ang kanyang aura at naglabas ng matinding hangarin sa labanan. Ang kanyang nakamamatay na aura ay tila naging pisikal na lakas at nagtaboy sa mga ulap sa kalangitan. Sa labas ng sekta ng Dayform, pinatakbo ni Severin ang summon airship palabas ng portal. Mahigit 1,000 cultivator ang sakay ng airship. Pinamunuan sila ni Francis mula sa sagradong lupain ng Grundy 1. Kasama rin ang mga alagad mula sa sekta ng Grundy 1, sekta ng Pure Void, sekta ng Marver, at Angars. Mayroong higit 20 Royal Paragon at higit 1,000 Paragon. Matapos huminto ang summon airship, lumipad si Severin sa hangin at tiningnan ang sekta ng Dayform. Hindi niya may kakaila ang matinding killing aura na bumabalot sa lugar. Sumigaw siya, "Bakit hindi mo ipakita ang iyong sarili ngayong alam mong narito ako?" Alam niyang naroon si Mosen sa loob ng sekta ng Dayform. Tulad ng inaasahan, isang malakas na sonic explosion ang umalangaw-ngaw sa langit matapos siyang magsalita. Pagkatapos, isang maliit na lalaki na nakasuot ng itim na balabal ang lumitaw hindi kalayuan kay Severin. Si Mosen iyon. Kasunod niya ang hindi mabilang na mga itim na liwanag na kumakatawan sa kanyang mga tropa ng demonyong cultivator. Tiningnan ni Mosen si Severin at napansin niyang isa itong antas na 3 Supreme Paragon. Tugma ito sa impormasyong nakuha niya mula sa protective charm. Tinitigan niya si Severin ng malamig at nagsalita. "Paano ka naglakas loob, isang antas na 3 Supreme Paragon, na patayin ang aking alagad? Nagdulot ka ng pagkasira ng aking pagkakataong maging isang walang kamatayan. Hindi kita patatawarin at hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay." Itinaas niya ang kanyang kamao kahit hindi pa siya tapos magsalita. Agad niyang pinakawala ng lakas ng isang antas na 8 Supreme Paragon. Yumanig ang kalangitan sa loob ng saklaw na 3,000 milya. Dahil dito, hindi nagatubili si Severin na kumilos. Agad niyang tinawag ang Loren Divine Blade. Sa sandaling mahawakan niya ito, umagos ang matinding sword wheel sa hangin. Ang mga espada sa paligid ay tila yumuyuko at naglalabas ng mahihinang tunog na parang sumusuko sa isang hari. Binalot ng nakakatakot na sword wheel ang katawan ni Severin, na nagbigay sa kanya ng aura na parang isang banal na sandata. Sa sandaling iyon, naging matalim ang kanyang titig na parang kayang hiwain ang hangin. Hindi nagdalawang isip si Severin at sinalubong ang pag-atake ni Mosen. Inihataw niya ang Loren Divine Blade at isang sinag ng liwanag na ilang talampakan ang haba ang bumulusok palabas. Mukha itong simpleng atake lamang. Gayunpaman, naglalaman ito ng napakalakas na kapangyarihan. Napakalakas nito na kahit ang mga nakamasid ay nawalan ng lakas ng loob na lumaban. Maging si Mosen ay nakaramdam ng banta mula rito. Nawala ang kanyang mapang-akit ng ngiti at naging seryoso ang kanyang mukha. Matagal na siya sa mundo at marami na siyang naranasan, kaya agad niyang napansin na ang mukhang simpleng swordlight na iyon ay nagtataglay ng kapangyarihan ng mga patakaran. Kabanata 2740. Ibinaba ni Mosen ang kanyang tinig at sinabi sa medyo nagulat na tono. Iyon ay isang proteksyon na banal na sandata at ang mga patakaran ng swordsmanship. Hindi nakakagulat na nagawang patayin ni Severin si Sana. Ang proteksyon na banal na sandata ay napakabihira. Kahit ang isang sagradong lupain sa South Sky ay nagtataglay lamang ng 1 o 2. Ito ang pinakamalakas na sandata ng isang sagradong lupain at nagsisilbing huling sandigan upang protektahan ang sekta sa oras ng panganib.
Kahit isang antas na 8 Supreme Paragon tulad niya ay wala ring ganitong sandata. Kaya't labis siyang nagulat nang makita niyang si Severin, na kanyang hinahamak, ay may hawak nito. Bukod dito, nagawa ring maabot ni Severin ang pinakamataas na antas ng kanyang sword wheel at pagsamahin ito sa mga patakaran ng swordsmanship. Upang maging isang Supreme Paragon, kinakailangan ng isang cultivator na lumikha ng sarili niyang hanay ng mga prinsipyo upang mapalakas ang kapangyarihan ng mga patakaran. Gayunpaman, mas mahirap makabisado ang mga patakaran ng swordsmanship kumpara sa ibang uri ng patakaran. Ang sinumang nakaunawa sa mga patakaran ng swordsmanship ay nagiging isang kilala at makapangyarihang swordsman. Ito ang dahilan kung bakit nagulat si Mosen. Sa kabila nito, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at sumugod, pinakawalan ng napakaraming itim na demonyong enerhiya mula sa kanyang katawan nang lumapit ang sinag ng espada. Ang demonyong enerhiya ay nagtipon sa kanyang palad at bumuo ng isang maliit na tatsulok na watawat. Hinawakan niya ito at bahagyang ikinampay. Biglang nagbago ang kulay ng langit at lupa at nawala ang liwanag ng araw at buwan. Sa isa pang alon, umalangaw ang 10,000 sigaw ng mga multo. Pinatawag ni Mosen ang watawat ng multo. Libu-libong multo ang lumabas mula sa watawat at dumagsa patungo kay Severin. Para sa kanila, si Severin ay parang masarap na pagkain. Sumimangot si Severin at nagsalita. Isang kasuklam-suklam na sandata. Ang watawat ng multo ay isa sa mga espiritual na sandatang paborito ng mga demonyong cultivator. Ito ay nilikha mula sa libu-libong kaluluwa ng cultivators, kabilang ang mga banal na kaluluwa ng 10 Royal Paragon, at ibinabad sa dugo ng milyon-milyong mortal upang makapag-utos ng napakaraming multo. Bagamat hindi ganoon kalakas ang bawat multo, napakarami naman nila. Kaya nilang muling mabuo kahit mapuksa. Kadalasan, ang isang cultivator na kapantay ng antas ng isang demonyong may watawat ng multo ay haharap sa isang matinding laban. Gayunpaman, hindi natakot si Severin sa watawat ng multo. Alam niyang natatakot ang mga multo sa apoy, at kaya niyang gamitin ang banal na pamamaraan na Lotus Wildfire. Matapos maabot ang pinakamataas na antas ng Lotus Wildfire, nagawa niyang maunawaan ang mga patakaran ng apoy sa loob ng kanyang panloob na mundo. Lumipad ang isang pulang liwanag mula sa kanyang palad. Isang pulang dragon ng apoy ang lumitaw at nagbukas ng daan sa gitna ng mga multo. Kuminang ang Loren Divine Blade sa gintong liwanag. Kaagad nitong pinakawala ng napakalakas na sinag ng espada na may enerhiyang nagmumula sa langit at lupa. Tumagos ang sinag sa walang hanggan at sa Nine Heaven Wind. Ang katawan ni Severin ay nabalot ng matinding banal na liwanag. Ang kanyang dugo at enerhiya ay umagos at nagningning sa walang hanggan, na nagpapaliwanag ng bilyon-bilyong milya. Isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang banal na liwanag na bumalot sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng anyong parang sinaunang Diyos ng demonyo. Itinaas niya ang kanyang kamay at hamampas. Ang atakeng ito ay naglabas ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo, na sinabayan ng liwanag mula sa araw at buwan. Ang Stellar Punch, 5 elemento, at Heavenly Gold Heptagold Sword Energy ay sabay-sabay na sumugod kay Mosen. Bilang isang tunay na antas na 8 Supreme Paragon, kayang salagin ni Mosen ang mga banal na pamamaraan gamit ang watawat ng multo. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng 2 Supreme Paragon. Nagyuko ang langit, parang binaligtad ang araw at buwan at gumuho ang mga bituin. Ang mga alon ng epekto mula sa kanilang mga pag-atake ay yumunig sa walang hanggan at sumira sa mga bituin. Sa sandaling iyon, walang makapagsasabi kung sino ang mananalo.